So ngayon ay titignan po natin. Kukuha tayo ng source. Try natin na makakuha ng source po mga kapatid. Dito tayo sa Catholic Answers. Kung meron po silang mabigay po na ano dito. Pero sige, atin pong i-try kung meron po tayong makikitang ano. Okay, so this is a official na website po ng Catholic Answers, mga Roman Catholic Apologists po sa US. And then, i-try po natin ba, may pumasok. Okay, wala. Alright. By the way nandyan po yung link, mga kapatid at mga kaibigan. If you want, na gusto po kayo, kung gusto po ninyong bumisita dito, and if you want to join me live, if you want to ask questions, or even gusto nyo magpahayag, mag-greet, and also magtanong, magsuri sa amin, ay pwede po kayong pumasok dyan po sa link. And then also, kung gusto po ninyo, meron naman po tayong number. Kung gusto po kayong, okay po sa inyo na tumawag lang, ay may number po dyan sa comment section if you want. Okay, so babasahin ko lang po muna itong patungkol sa Eucharist. No? The Eucharist is not a symbol beyond symbolism. Ito po. Now, sabi dito sa CCC 1324. Ayan. Excuse me. Dito tayo sa Catechism kasi mas ano dito eh. Ito yung pinaka official nila. Catechism of the Catholic Church, 1324. Okay. Ayan, ito. Ayan, the Eucharist. Okay, sana po ay mabasa po ninyo. Sige, try ko po ma-monitor dito kasi parang hindi ko makikita dito. Leo Godis, good evening. At si Sam Sabidoria, at si Sister Faith, salamat from Kuwait. At ayan, sa iba pa dyan. Alright, ito po yung Eucharist, Source and Summit. Una sa lahat, sinabi po ng Catholic Answers na the Eucharist daw is the source and summit of the Christian life. Ayun po ang sabi. And then they said that the Eucharist is not a symbol, it's beyond symbolism. So Jesus is substantially present. Present kuno, body, soul, body, blood, soul, and divinity in Holy Communion. So yan talaga yung kanilang Jesus Christ is present. Present nga ba? Sabi sa Holy Communion, ito yung Eucharist po nila. And then, tingnan po natin. People may misunderstood and believe that the Eucharist is only a symbol of the body and blood of Christ. It's much more than that, sabi. Catholics often refer to this as the real presence of Jesus in the Eucharist. Teka, i-check muna natin. Okay na ba? Alright. Tandag Surigao, Sanibo Lobante. Yan, Tandag Surigao del Sur. Okay, now, they think na sila po ay nagtuturo, they believe na real presence daw ni Jesus in the Eucharist. Ayan. Think of the real presence as the core of what the Eucharist is. In other words, it's substance. Yung substance, yung naiiba pagkatapos na ito po ay dyan po sa kanilang tinatawag na Mass at sa kanilang panalangin po ng kanilang pari ay matransform yan. Tinatawag po itong transubstantiation na natatransform po yung substance sa real body and blood. Real body and blood, of the Lord Jesus Christ. Yung wine naging blood at saka yung body ay naging flesh. In addition, after the consecration, ayan po, yung tinatawag na after the consecration, no? Kaya ito pong palagi ang talagang itinuturo ni priest o pari Darwin Gitgano, yung ating kaibigan, kadayalog natin kamakailan. Yan ang palagi niyang tinuturo, apat mga kaibigan, mga kapatid. So, gumagawa po sila na sports and evangelization. Meron po silang misa, tapos meron pong mga tema na kanilang
At ano, and then also deliverance, no? Tinatawag nila pong healing and deliverance. At nandyan po yan. One time inimbitahan po ako mag-observe, kaya naka-observe talaga tayo. And then mga 4 to 5 na talagang itinuturo ng pari na si Darwin Kitgano, mga kapatid. Isa po diyan yung mga pari raw, no? Kaya sabi niya, huwag kayong makinig sa mga pastor. Ang mga pastor ay walang otoridad dahil hindi raw nagpa-duplicate ng susi si si Apostol Pedro. Hindi raw sinabi ng Panginoong Jesucristo na magpa-duplicate ng susi. Kaya yun. Huwag kayo makinig dahil ang mga pari, una sa lahat, sila po ang itinalaga na may authority para magpatawad ng mga kasalanan. Kita mo yan? Sila na yung magkapagpatawad ng kasalanan dahil sa maling paggamit ng talata sa Biblia. Yung sins being remitted will be remitted, sins being tawag nito yung being forgiven is forgiven. Akala nila na ang mga pari po ang tinutukoy po diyan, at ang mga kasalanan po diyan ay mga kasalanan na nakumit po ng tao sa Diyos. Kaya yun ang kanilang palaging tinuturo, na sila lang daw ay mga authority to forgive sins. And then after that, ituturo po nila na sila lang din ang makapag-consecrate, makatransform ng body and blood ni Jesus Christ dito sa tinatawag nilang Eucharist. Kaya isa yan sa mga mensahe. Kaya palagi kong ang mga tao at talagang die-hard, fanatiko sa mga paniniwala ay mahirap talagang, kahit kakausapin mo lang, mahirap na dahil talagang sinasabi po yan niya sa mga tao na huwag makipag-usap, makikinig sa mga pastor dahil walang authority at hindi nga walang kapangyarihang i-transform ang substance nitong tinatawag nilang ostia at saka wine, no? Doon po sa aking pinagtatrabahuan dati ay talagang tiningnan ko po, chinek ko po yung sinuri ko yung wine na ginagamit. Actually, mga kapatid, mga 7% up o mahigit pa sa 7% or 7% mahigit yung alcohol. Talagang nangangamoy po yung alcohol, no? Alcoholic talaga yung ginagamit doon. Ewan ko po sa iba, pero doon po sa aking pinagtatrabahuan, dahil after nila, kami po ay merong Bible study sa chapel namin ng company, at yan po ay chapel ng ecumenism. So lahat po pwedeng pumasok. So doon kami magba-Bible study, doon kami minsan doon mag-preach din ako doon. At merong doon minsan maiwan po yung mga gamit ng mass nila. So minsan nakita ko po talagang hindi ako maniniwala na 7 lang yun. Mga 14 pataas siguro. Grabe yung amoy talaga, strong ng amoy ng alcohol na ginagamit po sa kanilang communion, kumbaga. So, sabi dito that, let's see, sabi po dito, mga kapatid, is in other words, it's substance, no? In addition, after the consecration, look at the bread and wine as external characteristics or accidents that visibly endure without change. Aspects like color, size, shape, or any other observable feature. Tingnan niyo po yan kung naintindihan po ninyo mabuti. Okay? Tingnan niyo po mabuti. Yan, nandun po si Brother EJ. Actually, doon kami nagkita ni Brother EJ Compa. Siya po ay drummer doon sa naging drummer yan. Nag-beatbox dati kasi Pentecostal po ang background po niyan. At doon po kami nagkita. So, meron po kaming chapel. So, ang sabi po dito, mga kapatid, talagang makikita po ninyo na sinasabi po nila na hindi daw symbolical po ang kanilang Eucharistia. At ang sinasabi, real presence of Jesus daw yan. Ngunit, kung titignan po ninyo ang kanilang explanation, ay yung substance ang talagang naiiba
Pero kung titignan mo raw yung bread at saka yung wine as external characteristics or accidents that visibly endure without change. So, makikita po ninyo na ang kanilang turo talaga ay makikita mo na talagang parang pinaglalaruan lang tayo, pinagluloko tayo nito dahil sabi nila real presence daw ito. Hindi raw ito symbolical, ngunit yung outside appearance, kahit ang color, ang size, ang shape, or any other observable feature daw ay nananatili. Nananatili kahit yung taste nananatili. So, sabi dito, in offering of the sacrament of the Eucharist, the substance of bread and wine change into the body and blood of Jesus, while the accidents, the taste, the appearance, etc., remain unchanged. No. Yan, iisipin mo yung mabuti. Hindi ba puro claim pa rin yan, ganyan? For example, ito. Meron tayong dito. I-try natin. Ito mga kapatid. Meron tayong saging dito. Meron itong saging. Kung sasabihin ko po sa inyo na ito, kung kakainin mo ito at pagkatapos ko itong i-consecrate, ito'y magiging katawan ni Kristo. Tapos, ayan, saging lang naman niya. Wag mong problemahin yung nasa labas. Actually, hindi change ang labas. But the substance will be changed. Hindi ba kalukuhan, mga kaibigan, mga kapatid? Akala ko ba hindi symbolic, pero ang nasa natin, yung form, yung taste niya, yung appearance niya is the same. Pero, ang paniwala nila real blood and body of the Lord Jesus Christ daw po. Sabi. Diba? Parang kung sa atin, para sa akin, kalokohan, isang kalokohan po yan. At pwede tayong mag-assume. So tingnan po natin. What is communion? Ito na ba? Wala na yata let's see. Okay, what is the definition? Dito tayo sa definition. The term Eucharist comes from the Greek word Eucharistia, which means thanksgiving. Sabi, in Catholic tradition, the Eucharist is a sacrament and sacrifice. Ayan na naman yung tradisyon. Ayan, yun ang pinaka-problema po natin kasi. Tradisyon. Kasi yung tradisyon, mga kaibigan, mga kapatid, ay sila lamang po nakakaalam at you do not, or you have no way whatsoever to check if that tradition is truth or lies. Kaya talagang ginagamit po nila yung salita na yan na Catholic tradition or secret tradition, mga ganyang mga fancy words. Pero kung tutuusin, you don't have the chance to check or to scrutinize whatsoever. So ano ngayon ang isasagot mo sa mga tao, talagang yan ang itinuturo sa amin Diba? So ibig sabihin, diyan po magsisimula ang panluloko. Talagang maluloko ka kung ikaw po ay naniniwala sa tradisyon na ito. Ang sinasabi po ng Biblia, una sa lahat, sa Ebanghelyo, mga kaibigan, mga kapatid, meron po tayong warning. No, you cannot apply this kung ikaw ay Romano Katoliko. You cannot apply this because ang warning po dito sa verse number 8, but though kami man, kahimat kami, or anghel na galing sa langit, preach any other gospel unto you than that we have preached unto you, let him be accursed. So ito, pag may ibang gospel po yan, paano mo sila masasabing accursed or paano mo masasabing any other kung wala kang batayan sa tama? Kaya nga palagi nating in-explain sa ating mga Bible study o sa ating mga preaching na kung gumuhit po tayo ng linya, kung walang ruler, no, walang tape measure, katulad dito, kung wala ito, paano mo malalaman na ano po ang sukat ng linya na ginuhit natin? Hindi mo malalaman without a ruler. So kung merong mga paniwala tapos wala po tayong batayan, kaya nga ang napakaganda, mga kaibigan, mga kapatid, na ang ating batayan talaga ang Biblia. You know?
So, pagka Biblia ang ating batayan, katulad ng mga naunang mga Kristiyano, kahit mga apostol pa, ay ang sinabi po dito ng talata sa Gawa 17:11, kung ating babasahin sa Tagalog, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya talagang sa atin po mga kapatid, we have always the chance to scrutinize and to search the scriptures kung totoo ba yung mga pinagsasabi nila. Pero dito kung pag-uusapan po natin tradisyon mga kaibigan, diyan po magsisimula ang panluloko at panliligaw. Kaya mahirap na ikaw ay miyembro ng isang relihiyon na ang isa sa mga batayan ay tradisyon. Okay, uulitin po natin ano ba ang ibig sabihin ng tradisyon. Tradisyon po is ito po ay transmission of customs or beliefs from generation to generation, or the fact of being passed on in this way. Okay, so kung titignan natin itong Merriam-Webster, ito po ay inherited, established, or customary pattern of thought. Check muna natin ha. Okay. Customary pattern of thought, action, or behavior. Dito, a belief or story. Yan po ay paniwala ng ibang tao, istorya, o kaya body of beliefs, marami, o kaya stories, maraming istorya relating to the past that are commonly accepted as historical, though not verifiable. So, they commonly accepted na ito historical. Bakit historical? Kasi nangyayari ito in the past. Ang problema, you cannot verify. So, matatawag po natin na yan po ay pwede naman itong mahulog sa chismis o sabi-sabi, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya mahirap po na maging miyembro po dyan, no? Pag ang inyong authority. Now, by the way, mga kapatid at mga kaibigan, ang pinaka-importante sa Biblia, lalo na po sa gawaing panrelihiyon, wala nang iba eh. Ang pinaka-importante po ay nasusulat sa 2 Timoteo 3:15. Ang sabi po sa 2 Timoteo 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Ayan, no? Mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Una, ang pinaka-importante sa tao, lalo na po sa gawaing panrelihiyon o itong mga ginagawa po natin, ang pinaka-importante ang kaligtasan. Ngunit dito po sinasabi sa talata na ang banal na kasulatan, itong scriptures o itong Biblia, kumbaga, no? Biblia po ang tawag sa atin, yung mga scriptures. Ang banal na kasulatan, yan po ay makapagpadunong sa atin sa ikaliligtas. That gives us wisdom or being wise, no? Maging wise po tayo unto salvation. Kaya napaka-importante ng banal na kasulatan kasi po yan po ay makapagpadunong sa atin sa kaligtasan. Dito pa tayo sa verse number 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan din naman sa pagtuturo sa doktrina, ayan pagtuturo sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tingnan niyo po dito, ang banal na kasulatan makapagpadunong sa atin sa kaligtasan, tuturuan ka kung paano maligtas. Tapos dito, ang banal na kasulatan, ito po ay kinasihan ng Diyos at mapakinabangan din para sa pagtuturo, para po sa lahat ng gawang mabuti. So una sa lahat, kaligtasan, tapos gawang mabuti. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang kailangan ng tao. Yan na talaga. No? Ano pa bang kulang dyan? Kaya nga sabi pa doon sa Revelation, mga kapatid, huwag nang dagdagan at bawasan po ang the book of the prophecy.
Or even itong salita ng Diyos, Proverbs chapter 30 verse number 6. Ano bang sabi dito, Proverbs 5 and 6? Bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita, baka Kanyang sawayin ka at masumpungan o masundoan kang sinungaling. No? Kaya makikita mo po kahit dito sa Deuteronomy chapter 4 verse number 2, ano sabi dito? Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ng salita ng aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo. Kaya makikita po natin mga kapatid na talagang ano meron po dito? Maverick Jagger, Colossians 2:8. Ayan. Yes, Colossians 2:8, no? Yung philosophy. Ito po ay payo ng Apostol Pablo, Colossians 2:8. Sabi, kayo'y magsipag-ingat baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. Ayan, yung tradition of men. So, you have to, kailangan mo na malaman yan kung yan ba'y tradisyon ng tao. Kasi po, meron pong mga tradisyon ang mga apostol na tinatawag natin tradition. It's because before the tinatawag na inscripturation period, no, bago po isinulat nila ang kanilang mga, gagamitin po itong palusot ng mga CFD, pero hindi ito lulusot sa atin. 2 Thessalonians 2:15. Sabi po sa 2 Thessalonians 2:15, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Meron palang tradisyon. So, meron pong tradisyon ang mga apostol talaga because matatawag natin tradisyon, sila ay nagtuturo kasi na hindi pa nakasulat sa New Testament. Tinatawag natin tradisyon yan is because ginagamit nila yung kanilang mga salita. Wala silang, ang iba gumagamit naman ng ibang mga paksa, gumagamit yan, lalo na po sa mga prophecy, gumagamit sila ng scriptures doon po sa Old Testament. Like for example, si Peter, si Paul sa Acts chapter 2, pagkapatungkol sa prophecy about the Lord Jesus Christ, gumagamit sila ng scriptures. Pero noong ito pong mga ibang mga tinuturo nila, bago po naging naisulat po ay tinatawag na tradisyon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Kaya po meron pong traditions of men, meron pong traditions of the apostles. Pero ano po ang pinaka sinasabi sa talata? Na kayo po ay tinuruan or naturuan whether by word or by our epistle. So malinaw po dito mga kapatid, hindi sila lulusot dito kasi ang kanilang authority ay Bible and tradition. Bible and tradition. Pero dito nakasulat tradition, word, or Bible. Magkaiba po yung or at saka and. Bakit po or? Kasi ginamit po yan dahil yan po ay alternative. Ang conjunction po na or ay ginagamit po sa alternative. Bakit naging alternative? Kasi noong panahon na hindi pa nila naisulat ang kanilang itinuro nila gamit ang word. Ngunit sa panahon na ito po isinulat na, kung ano po ang kanilang itinuturo by word, ganun din ang kanilang isinusulat. Hindi ho and. Hindi po may naisulat dito tapos meron pa silang iba na hindi naisulat. So therefore, gagamitan nila ng and, pero at least hindi po ginamitan ng and ni Apostol Pablo. Kasi kung hindi na isulat nila yung kanilang itinuturo, paano malalaman ng mga tao na sila po ay nagtuturo na sang-ayon sa iniutos ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya or ang ginamit. It's because yung tradisyon po dito mga kapatid, walang iba kundi yung gospel preaching. Kung itaas niyo po at basahin po ang buo itong talata na ito. So marami pa, kung hindi lamang gospel preaching, at least meron po silang mga itinuturo na naisulat nila. Kaya mas maganda dahil naisulat. Kaya hindi or, hindi and ang ginamit or. No, alternative 'yan kasi kung isulat man nila o hindi, ganun pa rin ang mensahe. The same, mga kapatid at mga kaibigan. So minsan ay gagamitin din nila itong John chapter. Marami dang mga turo o mga katotohanan na hindi itinuro ng Panginoong Jesucristo. Ay mali po 'yan. Dahil ang sabi po dito sa John chapter 20 verse 30, and many other signs
truly did Jesus. Ibig sabihin ito po ay mga palatandaan, no? Palatandaan po ito, mga signs po ito na ginawa ng Panginoong Hesukristo in the presence of His disciples na hindi nakasulat. Walang turo ang Panginoong Hesukristo na hindi naisulat, mga kapatid, ha? Ang lahat ng naituro niya ay para po sa atin. Itong naisulat na ito para po sa atin. In fact, ginawan po tayo ng warning dito nga po sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Ang sabi po, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So the same, no, hindi po 'yan ang ang ganyan po na prinsipyo ay nananatili sa ating panahon. Hindi po pwede na meron pong itinuturo ang Panginoong Hesukristo na hindi siya nakasulat dahil sino ang magsasabi po na totoo, tama po yan o mali? You cannot know if that is wrong or right, that is truth or not, kung wala pong naisulat o kaya wala tayong batayan. So dito po ay tinitwist po nila ito. Akala nila may tinuturo ang Panginoong Hesukristo na hindi naisulat, pero hindi po. Dito sa aklat ng Juan, sabi dito, which are not written in this book. Kasi mayroong pong mga sinyales o mga signs and wonders na ginawa ang Panginoong Hesukristo, patunay na siya po ay anak ng Diyos, siya ang Kristo, sa mga presence ng kanyang sa kanilang mga disipulo na naisulat po sa ibang aklat, nasa Matthew, Mark at saka sa Lucas, na wala po dito sa John kasi napaka-unique po ng John na aklat. I think mga 70 plus na difference po ito sa tinatawag nilang Synoptic Gospels. Pero dito po, mga kapatid, ay hindi po naituro. Walang naituro si Jesus Christ na doktrina na hindi naisulat na para sa atin. Ang dito nakasulat is yung ginawa. Ganon din yung John chapter 21 verse number 25. And these are also, and there are also many other things which Jesus did. Marami pa siyang ginawa na mga signs, patunay na siya po ang Kristo. Siya po ang prophesied from the Old Testament na darating. Siya po yung Yahweh na darating upang magligtas po, the Messiah, magligtas sa sangkatauhan. Kaya dito po sa verse number 30, kung meron 31, kung meron mang mga hindi na isulat na mga nagawa ng Panginoong Hesukristo, ang sabi na hindi na isulat sa aklat na ito, pero sabi, but these are written, itong naisulat, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ. Para sa akin po, napakatibay na ng aklat ng Juan. Itong lahat na nakasulat, in fact, napakadaling patunayan ang deity of the Lord Jesus Christ using the book of John. Napakaganda ng John talaga. You will really believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Kaya itong naisulat na ito, sapat na po ito upang tayo ay sumampalataya na si Kristo, siya ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Hesus, siya po ang Kristo at anak ng Diyos, and that by believing ye might have life through His name. Ayan. So makikita po natin, hindi po turo. Yung mga palusot na merong mga turo na hindi naisulat pero itinuro sa mga apostol, tapos passed down sa mga leaders lang, diyan magsisimula ang panluloko. Maluloko ka nun. Kasi tatanggapin mo na lang na totoo dahil sinabi nila. And that is not the attitude of the first Christians. That's not their attitude. Ang attitude po nila, talagang binigyan po sila ng babala na mayroong mga tao na magtuturo ng iba. For example, ito, paano mo ito i-reconcile sa Romans chapter 16? Ito. Romans chapter 16, verse number 17, ang sabi pa dito, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses,
contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Alright? So, paano mo masasabi na contrary po ang mga doktrinang itinuro ng mga tao na yan if wala pong established na doktrina muna? Ha? So, paano mo ma-distinguish ang iba, ito ang tama, ito ang iba? How can you say that? How can you recognize that if wala pong established doctrine ang mga mananampalataya? So all the words, the doctrines na kailangan po ng tao, ang pinaka-importante, ang tao po ay maturuan paano maligtas, maturuan paano gumawa ng mabuti, maglingkod sa Panginoon, yung mga darating na panahon, the revelation, eschatology, lahat ng ito ay ito lamang po ang kailangan nating malaman. No more, no less. Kung meron man tayong iba pang, by the way, kahit mga Baptist, kailangan po natin na mag-ingat, mga pastor, mga teacher, kailangan po nating mag-ingat kung kayo po ay magtuturo ng aklat ng Revelation. Wag na wag po ninyong lagyan ng inyong sariling interpretasyon. Kasi po, kung tutuusin, kung isang tabi muna natin yung New Testament, sa Old Testament, maraming prophecies po dyan, pero doon po natin sa New Testament, nalalaman kung ano po ang ibig sabihin. Hindi mo kahit ang propeta nagsasalita lamang sila na ito mangyayari, ito, pero sila mismo, even John the Baptist, sabi pa nga niya, tinanong pa niya kung ang Panginoong Jesucristo kung meron pa ba silang hihintaying iba o siya na ba yung darating. They don't even know that. Kahit ganun din sa ating panahon, the Book of Revelation, mga kapatid, kung ano po yung mangyayari diyan, paniwalaan natin na mangyayari po yan. Ngunit wag nating lagyan ng ating sariling interpretasyon. Mali po yun dahil the Bible interprets itself. Kung yan po ay prophecy in the future, diyan lamang po sa Revelation, kung future po ang pangyayaring yan, let it be revealed mismo. Ang Panginoon Diyos po magre-reveal niyan. Wag nating lagyan ng ating sariling interpretasyon. Dahil minsan marami mga pastor na talagang matitempt, sila ay matutukso na maglagay po ng sariling interpretasyon ng mga bagay-bagay dyan po sa Book of Revelation. Sino po nagbigay sa atin ng otoridad na i-interpret mo yan base sa inyong opinion? Hindi po. Pwede mong sabihin na probably ito, ganyan, pero do not really, wag mong kalimutan na gumamit ng salitang ikaw'y naniniwala, I believe, okay lang yun. I believe, probably, mga ganung mga words, pero wag na wag po nating lalagyan ng sariling interpretasyon. Dahil ang Diyos po ang magre-reveal niyan. Remember this, mga kapatid at mga kaibigan, kaya importante talaga pag ikaw po ay nakikipag-discussion kasi, you will not violate the principle of Bible interpretation. Kasi masasagasaan mo. Sabi dito, for I testify unto every man that hears the words of this prophecy of this book, if any man shall add unto these things. If any man shall add unto these things. Kaya, do not add this book of the prophecy and do not subtract or do not diminish. Mali po yan. Kaya, ito, whatever may happen, revealed in the book of Revelation, that's it. That's the word of God. Paniwalaan natin. Pero, wag na wag nating lalagyan ng ating sariling opinion. If that is not revealed in the book of Revelation, kasi po, Revelation na to, meron pa akong nadinig na isang pastor na nagsasabi, for you to be able to understand the book of Revelation, go back to Old Testament. Pambihira, ganun ba yun? Ang Revelation po that is eschatology. Kaya wag mong sabihin na for you to understand Revelation, babalik ka sa Old Testament. Mali. Maling-mali na yan, na principle of Bible interpretation. Kaya wag mong sasabihin na go back to the Old Testament. In New Testament na yan, doon na yan pa forward na yan to eternity. Bakit ka babalik doon sa Old Testament? Why? Because meron kang gustong ipaabot na mensahe na opinion mo at hindi po sinasabi ng Book of Revelation. Yan ang pinaka diyan. Yan ang pinaka punto kung bakit ka babalik sa Old Testament. Tandaan niyo po mga pastor, lalo na po mga kaibigan at mga kasama natin mga pastor. Every time you preach in the book of Revelation, mag-ingat ka na wag mong lagyan o dagdagan po yan. Dahil ang ating tema ngayon, patungkol sa tradisyon ng mga apostol
na ito po ay bago na isulat ay itinuro nila by mouth, ngunit the moment na ito po is pinasulat sa kanila, what they have preached by mouth, they preached in the letters, or they wrote it, they penned down in their epistles or letters. At ito po kaya wag dagdagan at bawasan. Yan po ang warning sa atin. Wag nating ito si ano ito, presidente ito ng ano, sinong nagsabi sa iyo? Itong dalawang propeta na ito, si Moses at Elijah, ito sino nagsabi sa iyo? Sinabi ba sa Biblia? Kaya matutokso tayo diyan mga kapatid. Yan ang naging dahilan ni William Miller na because of that merong nangyaring great disappointment na dahil sa kanyang pagka-obsess sa eschatology, talagang na extreme na siya. Siya po'y nagturo na babalik ang Panginoong Jesucristo 1844. Kita mo yan. Kaya yan. Pastor Ken, thank you for watching. Pastor Juby Acosta Nagelos II from Pinamungahan, Tahaw Pinamungahan, Tahaw Mission. Si Brother Erwin Abilia, Sis Emmy Alfonso, salamat po sa inyong andito. Wala bang mga dyan? Maverick Jagger, Pastor, ayon kay Jando, nakasulat daw sa pahayag ay para lang daw yan sa mga taga-Patmos. Para sa taga-Patmos. Una sa lahat, wala yang Holy Spirit to teach us. So balik tayo sa Eucharist, sa Eucharist tradition. Okay? So wala po, dinidiscourage po yung tradition of men. Ang tradisyon ng mga apostol, kalaunan isinulat, at yung mga sulat nila ang ating paniwalaan. Sapat na po ang Biblia para ang tao ay maligtas at magabayan sa pamumuhay Kristiyano. No more, no less. Yung mga doktrina ng Katoliko about Mary, anathema ka pa pag ayaw mong paniwalaan yan. Anathema, ibig sabihin, impyerno ka. Kaya paano yung mga hindi na nakarinig yan about sa Mariology, no? Ang pinakalas pa, I think mga 1954, yung pinakalas na turo patungkol kay Maria. Pag hindi mo paniwalaan about kay Maria, ikaw po ay anathema. Impyerno ka raw, no? Curse ka pag hindi mo paniwalaan, pambihira. Pero buti na lang sa Biblia, ang Biblia nagtuturo paano maligtas, tuturuan ka kung paano mamuhay bilang Kristiyano. No more, no less. Yan ang kailangan ng tao. Kung mga idinagdag na mga aral po ay wala pong yan. Yan po ay opinion ng tao. Bunga po yan ng opinion. Kaya wag nating paniwalaan. So in Catholic tradition, the Eucharist is a sacrament and sacrifice. Tradition ito po ay Thanksgiving and Communion. We gather at Mass, Holy Communion. Sabi, gratitude, okay na yan. Receiving the Eucharist unites us more closely as the body of Christ within the church. Is that true? Meron bang talata na nagtuturo na receiving Eucharist unites us more closely as the body of Christ within the church? Teka, nangyari? Tawag si Pastor sige. Okay, dito tayo sa sinasabi po sa tradisyon, Eucharist. So, meron ba receiving the Eucharist unites us more? Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi pa nila, St. Paul emphasizes that the church is one body, no problem. The church is one body, and he is talking of the church which is the body of Christ, na hindi po local churches. Okay? Ako po ay naniniwala na merong pagkakaiba, malaking pagkakaiba sa local church at saka sa body of Christ. Kasi po yung body of Christ is one, the local churches are many. Tandaan niyo po yan. Local churches, marami. The body of Christ, only one. Okay? And then, for you to be able to be a member of the local church, yan, profession of faith plus
water baptism. Pero sa body of Christ, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po kasama yung water baptism na yan, but the Spirit, the baptism of the Holy Spirit, para ikaw ay mapasok po sa body of Christ. Marami po mga tao nagpabautismo sa tubig, pero hindi po sila kasali dyan sa body of Christ, which is ang tunay na mga ligtas po yan. Sa body of Christ, lahat po ay ligtas. Sa local churches, siguro may iba dyan. Actually, hindi talaga siguro. Meron talaga dahil ang sabi ng Biblia na meron pong mga tares among the wheat. At meron pong mga false teachers among you. Kaya, yan po. And then, merong apostasy of the church. No? Merong mga apostates. So, because of that, yan po pagkakaiba. Another thing, pagkakaiba is, yan, walang paglipat-lipat po sa body of Christ. Wala ka nang lilipatan. You're always in the body of Christ. Pero sa local churches, pwede kang lumipat ng local church. By the way, kung parehas na local church, tapos lilipat ka, for some reason, meron kang matibay na rason, valid reason, na ikay lumipat ng local church, hindi po kayo backslider at hindi po kayo tinatawag na mapo-forfeit ang inyong, may mga pastor nagtuturo na para bagang ang kanilang local church lang ang tunay. Yung iba, nagre-rebaptize na. Pagbihira mga pastor na yan. Yung mga pastor na yan na nagre-rebaptize ng mga believers, yan po ay mga extreme na naniniwala na para bang sila lang yung tunay na may authority to baptize. And then, may ibang mga pastor na pag lumipat ka ng ibang local church, kahit kasamahan pa natin, tinuturing kanilang backslider at para bagang mapo-forfeit daw yung inyong mga rewards kasi backslider ka at hindi ka na faithful. Mga kapatid, yan po ay kalukuhan. Wala pong talata sa Biblia niyan. Yan po ay manipulation sa mga pastor na sakim sa pagpaparamit, pagpapayaman, at hindi po nila yung pinaka-growth ng isang Kristiyano. Kasi may mga Christians talaga that sila mismo magsasabi that hindi sila lumalago dyan sa kanilang local churches. So, bakit nga ba? So there's a problem, siya ba o yung pastor? Yan ang problema. Kasi yung mga sheep o mga tupa, hindi talaga yan kumakain ng mga patay o kaya mga hindi na fresh, no, na mga pagkain. Kumakain talaga yan ng mga green, mga talagang fresh para sila yan talagang pagkain nila. They're not considered as mga scavengers. So ang tanong dyan, kung siya ang may problema, yung tupa o kaya yung shepherd. Kasi kung baka yung tupa ay hindi na napapakain. So maghahanap yan ng ibang lugar kung saan siya makakain ng pagkain na fresh o kaya salita ng Diyos, no? Baka hindi na na-feed. Kaya may mga ganyan. So hahayaan natin if they want to be part of the other local church na doon sila, they believe na doon sila lumago, doon sila magamit, why not? No? Bakit sasabihin natin na backslider, sasabihan pa natin na ano yun? Sasabihan pa natin ng unfaithful, mapuforfeit ang reward, pambihira yung mga ganyang turo. So, marami po ang local churches, magkakaisa po yan, pero isa lamang po ang body of Christ. Walang maraming body. There's only one body of Christ with many members. And then members po, yun po yung mga local churches. Alright? At another thing is yung tinatawag po natin na let's see. Good evening, Pastor Nestor, Boyles Golisaw, at si Maribek Jogger again. Brother Neil, Pastor Ruben Baklas. Okay, good evening, Geoffrey Omet. Sa'yo. Okay, so dito po mga kapatid ay sabi natin, basahin natin, through the consecrated bread, we become the body of, pambira.
Kita mo yan? Ito Through the consecrated bread, we become the body of Christ. Pero yung kanyang talata, 1 Corinthians. Kaya sila naniniwala talaga na consecrated bread daw, pag makain mo daw yan, magiging parte ka sa body of Christ. Ay napakamali. Napakamali. Kasi po, kung ating titignan ng kanyang ginamit na talata dito po sa 12:13 ng talata 12:12, no, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body being many are one, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body. Napakalinaw, no? Letra por letra, na mabilis, madaling maiintindihan, mauunawaan. Kaya hindi po sa pamamagitan ng consecrated bread. Good evening, Linlin Barken, Moredas. Hindi po sa consecrated bread maging body of Christ. Ang bihira. Kaya nakapagliligtas sa kanila ito, it's because of the wrong interpretation of John chapter 6. So kung titignan natin ang John chapter 6, dito kasi, sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi dito, Panginoong Hesukristo, yan, sabi niya, I am the bread of life, sabi ng Panginoong Hesukristo dito that, verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life. Unang-una, dito pa lang sa verse number 27, makikita nyo na po, merong meat na perisheth, literal meat o pagkain, kahit tumutukoy po yan patungkol sa bread, sa bread tumutukoy sa bread. So, wag kang mag-labor, wag kang mag-labor sa meat that perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life. So, merong literal, merong spiritual, which the Son of Man shall give unto you. So sabi, then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on Him. Ayan po, you believe on Him. Diba, may nagtatanong, Brother Danny Mirano, dili ko ka message sa imo, inquire ako sa imo. Yes, the book, DP Rolly TV. Yeah, ang book po natin ay SRP po is 500 pesos. At ang proceeds po dito ay ginagamit namin sa aming project sa Lote sa church at iba pang mga kailangan. So, kung gusto po ninyong sumuporta gamit ang aklat na yan, pwede po ninyong pasubrahan kung meron po kayong sobra. Pero kung kulang naman yung inyong pera, if you want the book, wala pong problema. Okay? Pero kung meron po kayong extra dyan, one-time support sa amin, pwede po ninyong dagdagan yung 500 na SRP. Okay, mahal po siya dahil makapal, it's 200 pages or more. So, kaya mahal po siya, konting mahal. Last time, I thought na 350 lang, pero hindi po pwede dahil mahal pala yung magpa-print dito. Ayan, so just PM me dito, o kaya, ako po mag-PM sa iyo, DP Rolly TV. Okay, salamat po sa inyong support. At, okay. So, dito po, they said, therefore, let's see, tingnan pa natin, parang, okay pa ba dyan? May kanat, sa monitor, hindi ko makita. And then they said, therefore, unto him, what sign shewest us thou, that we may see and believe thee? What dost thou work? Our father, sabi dito, they said, therefore, unto him, what sign shewest thou then, that we may see? Yan po, sa 31, our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Now remember, tumutukoy po ang Panginoong Jesucristo kung ano ang signs, ano ang palatandaan, o ano yung senyales, yung signs, dahil siya po yung nagtuturo na siya, kailangan po siyang sampalatayanan dahil yun ang kalooban ng Ama na sampalatayanan, yung ipinadala niya. Yan po ang context, kaya kailangan nating intindihin yung nakasulat. Then Jesus said unto them, ito sinasabi, verily, verily, I say unto you.
Moses gave you not the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. So kung titignan mo, bang sagot ng Panginoon Jesucristo, parang hindi na masyadong parang nakakalito na because he's talking of Moses. Ang tanong nila kasi, ang kanilang binibring up na punto is that Moses gave them the bread from heaven, the manna. So now Jesus Christ is saying that for the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. So then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. O di, bigyan niyo po kami, sabi ng mga tao ito, na sila po'y naghahanap sa Panginoong Jesucristo, not because of the miracles that Jesus did, but because they were filled. Napakasakit nun, dahil sila po'y nabusog. Ngayon, and Jesus said unto them, I am the bread of life. Now, he is talking of himself now, na siya po yung ipinadala ng Diyos para magkaroon ng buhay ang mga tao. Sabi niya, I am the bread. Sabi ng mga tao, Lord, give us that bread. Bigyan niyo po kami ng tinapay na yan. Sabi niya, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Ayan na po. Oh. Diyan po natin kukunin kung ano bang ibig sabihin dito. Yan na po ang intro na tinutukoy niya, I am the bread of life. Is he a literal bread? Kung sinasabi niya, I am the door, is he a literal wooden door? I am the way, is he a literal road, pathway? O kaya sinasabi dito, I am the bread of life. Siya. Kung ikaw ay lumapit sa kanya, you shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. So he's talking of drinking and eating. Tapos, eternal, mga kapatid. Eternal po. Now, but I said unto you that ye also have seen me and believe not. Tumutukoy ulit sa kasi po dito yan dito yan sa sinasabi niya, the works of God. Ano daw yung gagawin nila? This is the work of God that ye believe on Him whom He hath sent. Talagang pananampalataya ang tema dito, mga kapatid. Hindi po pagkaing literal at pag-inom na literal. So dito tuloy natin, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in wise cast out. For I came down from heaven. Ito na po, no? Ito na po patunay that Jesus Christ is preaching that He is God. He's not a mere man. Sabi niya, I came down from heaven. Hindi po siya nagsimula, nag-exist, kagaya ng mga iglesia ni Cristo na naniniwala, nagsimula lamang nag-exist sa Panginoon Kristo sa tiyan ni Maria. Hindi po. Sabi ni Jesus Christ, I came down from heaven. Galing po siya sa langit. Not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Ipinadala siya. Kailan ba siya ipinadala? Nung nasa langit pa siya. And this is the Father's will, which sent me, that all of which He giveth me, I should lose nothing, but should raise Him up at the last day. Verse number 40. And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him, may have everlasting life. Hindi po Eucharistia sinasabi dito ng through the consecrated bread we become the body of Christ. Napaka wala pong talata sa Biblia. Dito, ang everlasting life po by believing on the Lord Jesus Christ. The same preaching in John chapter 3. Sabi pa, pag ikay magkaroon ng everlasting life because of your belief on the Lord Jesus Christ, ang kanyang pangako, I will raise Him up at the last day. Yun lamang bubuhaying mag-uli sa huling mga araw, yung mga taong nakatanggap ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Okay? So dito, the Jews then murmured because of that message. The Jews murmured at Him because He said, I am the bread which came down from heaven. Para mga iglesia ni Cristo ito. They murmured. Ano sabi? And they said, is not this Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it that He saith, I came down from heaven? Parang iglesia ni Cristo talaga. Anak lang ito ni Maria. Bakit niya sinasabi galing siya sa langit? Ngayon,
Jesus therefore answered and said unto them, ano sinasabi niya? Said unto them, murmur not among yourselves. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him. And I will raise him up at the last day. Ito na naman yung mga Calvinist na ito lang nakikita. Sabi niya, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Yung pag-come ni Jesus Christ, drawn by the Father. Pero hindi po ito regeneration, mga kapatid na kaibigan. Sa kanila, regeneration, wala pang faith, regenerated na. Ito yung drawing na sinasabi nila, pero that is not what Jesus Christ meant. What he said is, ano bang kanyang ibig sabihin? It is written in the prophets that they shall be all taught of God. Lahat pala ay tinuruan ng Diyos. So, yung Mr. Paburada. Saan daw yung whosoever dito? Hindi mo makikita sa 44 kasi 44 lang ang nakikita at binabasa mo. Ba't hindi mo ituloy sa 45 na sila po ay all taught of God? Every man, therefore, that hath heard. Yan po yung whosoever. Yung mga tao na nakinig, na napakinggan ng Ama, sila po na natuto sa Ama, yun yung drawn. Yun yung cometh to Jesus Christ. At hindi pa tayo kasama dito, mga kapatid, mga kaibigan, ha? He is talking of them that were given or drawn by the Father na sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Not that any man hath seen the Father, save he which is of God. He hath seen the Father. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Pira, napakalinaw po na turo ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sabi niya, I am the bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. That a man, hindi po sinabing that an elect. Mga Calvinist, this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Hindi po, kahit sino po yan. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, pambira, hindi mo nakikita yan na whosoever. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh. Ito na po The bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Yan po yung kanyang ibibigay. Hindi po yung Eucharistia. Bakit, mga kapatid? Paano po ito gagawin ng Panginoong Hesukristo? I-o-offer niya. Yun yung nasa Hebrews chapter 10. That God is not pleased with the offerings, burnt offerings and sacrifices. So Jesus Christ offered His own flesh. He has somewhat to offer. His flesh, inoffer po niya. Kaya ito ay namatay, inilibing at nabuhay mag-uli. Yan po ang offering. Yan po ang sinasabi ni Jesus Christ. At hindi po ito yung ostias na mabibili mo lang sa department store. Hindi po. Yun talagang flesh talaga ni Jesus Christ. The Jews therefore strove, they strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Ito na po, mga kapatid. So, ang unawa pala ng mga Hudyo at mga Romano Katoliko, he is talking of eating his flesh literally. Hindi po yan ang sinasabi sa talata. Yan po ay unawa ng mga Hudyo na ang nauunawaan ng mga taong walang espiritu ng Diyos ay puro literal. Literal na eating, literal na bread. Hindi po ang sinasabi ni Jesus Christ is His flesh, hindi po literal na ostias. Pambihira, mga kapatid. So ibig sabihin, pag ikaw po'y naniniwala na ang literal na bread na yan ay magiging flesh ng Jesus Christ, literal, ay parehas po kayo ng unawa ng mga Hudyo. Kasi yan talaga, struggle talaga nila. Paano itong tao na ito binigay sa atin yung kanyang laman para kainin?
Jesus answered unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat of my flesh, of the flesh of the Son of Man, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. O, tumutukoy po ito sa life. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, hindi po ito literal eating. Hindi rin po ito literal drinking. Kasi po, nasa itaas na. Sinasabi na po dito na, if any man eat of this bread, he shall live forever. Paano po yung pag-eat? Sabi dito, he that believeth on me. Pagsampalataya po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, hindi po literal eating. Tapos literal bread pa. Binibili lang sa department store yung mga ostias na yan. Whoso eateth my flesh, drinketh my blood, hath eternal life. Ayan o, eternal life. Talking of eternal life, he's not talking of literal eating and drinking, and I will raise him up at the last day. Is it not the same in verse number 40? He that seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Pinapaunawa lang ng Panginoong Hesukristo that He was that bread from heaven na ibinigay ng Diyos. At ngayon, nakikita na nila yung manifestation ng mana na yan na type of the Lord Jesus Christ. Kaya dito po, ang sabi dito, as the living Father has sent me, I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna, and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. He's talking of eternal life. Kaya, sabi dito, many therefore of these disciples, when they heard this, said, this is hard saying, who can hear it? When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said, that this offend you? What if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? Ay, pambira, mga INC dito. Ha? Mga INC dito, mga kapatid, What if kung makikita nila ang anak ng tao kung saan siya dati? Ibig sabihin, meron na pong pre-existence ang ating Panginoong Hesukristo, not as man, but as divine or God. So it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Ayan ito na po talaga yung sagot sa kanilang unawa na literal eating, literal drinking. Sabi ni Jesus Christ, it is the Spirit that quickeneth or make it alive. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So spiritual pala, hindi literal eating, mga kapatid. But there are some of you that believe not. Sabi niya, so ito nagpapatunay. Kaya mga kapatid, kung tinasabi po nilang Eucharistia sa atin, ito po ay tinatawag natin na Lord's Supper. Kasi magkaiba ang context ng Matthew chapter 26 at doon po sa John chapter 6. Dito mga kapatid, talagang meron silang tinapay. Sabi dito, as they were eating, talagang kumakain sila doon. Hindi po sila kumakain doon. Nagpapahayag ang Panginoong Hesukristo. So dito, they were eating and Jesus took bread. Lord's Supper, mga kapatid. Ngayon, sabi pa dito, Pastor Ivan Nakua, shout out from SBBC Ulutanga. Yan, paki-follow po Pastor Ivan Nakua. Meron po siyang mga videos din at nagsishare din po ng mga videos natin. Okay, so dito, magkaiba ang context ng John 6 at Matthew 26. Dito talaga merong bread and then he break it and give it to his disciples. Sabi, take, eat, this is my body. Diyan pala makikita mo, symbolical. Kasi talagang bread. Tapos sasabihin mo, this is my body. Nakatayo ang Panginoong Hesukristo. Meron siyang body. Ilan ba yung body ni Jesus Christ? So sabi niya dito, ito, this is my body. Ibig sabihin, symbolical. And he took the cup and gave thanks and gave it to them. Drink ye all of it. For this is the blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins.
Eh wala, hindi pa namatay si Jesus Christ. Talagang merong wine. Ang sabi ni Jesus Christ, "But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine." Ay, hindi pala na iba. Yung palang wine na nanatiling fruit of the vine, hindi po nagiging, hindi pala nagiging yung substance na iiba. Pagkatapos na-consecrated, naiiba yung substance, do yung mga taste, yung appearance ay the same, pero yung substance, wala pong sinasabi si Jesus Christ. Tinawag niyang fruit of the vine ang wine na kanilang ginamit sa Lord's Supper. Ito, kahit pa dito sa, I think, Lucas, yan ba nasa Lucas 22? Okay. Let's see. And then, sabi dito, when I desired to eat this Passover. Ayan naman, Passover with you before I suffer. For I say unto you, I will not anymore eat thereof until it be fulfilled the kingdom of heaven. And he took the cup and gave thanks and said, "Take this, divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine." Nananatili pa ring fruit of the vine. And he took bread and gave thanks and break it and gave it to them. Wala kang mababasa dito sa dalawang accounts na ito na for you to be able, o kainin ninyo ito para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Wala pong ganyan. Dahil magkaiba ang context ng John 6 at saka institution of the Lord's Supper. So dito po, ang sabi, anong sabi? "This is my body which is given for you. This do in remembrance of me." Kaya tama po ang baptist, mga kapatid. Tama ang baptist kasi po remembrance lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Tama rin po ang Apostol Pablo na sinasabi niya na, "Take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Remembrance. Hindi ho sinasabi dito na receiving daw the Eucharist unites us more closely as a body of Christ within the church. Hindi po. Ito, napakamaling statement po yan. Dahil according to the Bible, who unites us? Ephesians chapter 4. I therefore, the prisoner of Jesus, beseech you. Sabi niya, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang banal na espiritu yung nag-unite po sa atin. Imagine, we all come from all walks of life, different upbringing, different mga house o ano mga tradisyon o ano man yan. Pero when we come, pag ikaw ay nakatanggap ng banal na espiritu kay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, you see the unity there in the body of Christ. Because of the Spirit, sabi, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Hindi ho yung Eucharist. Okay? Now, kanina, mga kapatid, tingnan niyo po yung binasa natin kanina regarding po sa John chapter 6. Tumutukoy po yan na pagkaraw ikaw ay makakain at makainom, ay hindi ka na uuhawin at hindi ka na gugutumin. Pero ang tanong sa mga Romano Katoliko, bakit halos every day, bakit halos every Sunday kayong nagko-communion? Ano ang sabi ni Jesus Christ? Pagka ikay makakain dito, kaya nga makikita mo po mga kapatid na once saved, always saved na naman. Once saved, always saved na naman. I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. One time na pagkain, hindi ka na gugutumin. One time na pag-inom, hindi ka na uuhawin. One time lang kasi ang kaligtasan. One time lang yung eternal life na makamta natin. Eternal na po yun eh. Pero sila, halos every Sunday. Communion ng communion ng communion. That is not what Jesus Christ is teaching, mga kapatid. So, wala po, makikita natin na wala po talagang katotohanan itong tinatawag po natin na Eucharistia.